Hukom Cindy Cooper ay nakaranas ng biglaang paghimatay nang mapansin ang kwintas. Ang parehong piraso na suot ng kanyang anak na si Raven noong araw na siya ay nawala, 12 taon na ang nakaraan, ay nasa leeg ng nasasakdal na si Adam Parker. Punong-puno ang silid ng hukuman, may malumanay na mga bulong-bulungan na tumatalbog sa mga dingding na sumasalamin sa kapansin-pansing tensyon sa hangin. Nasa mesa ng nasasakdal si Adam. Kalmado ang mukha, ngunit may bahagyang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang kanyang kasuotan, isang lumang damit na tila may pinagdaanan na, ay kabaligtaran ng mahalagang kwintas na kanyang suot, isang simpleng bagay, ngunit may malalim at misteryosong kahulugan para sa lahat, maliban sa isa sa silid. Pumasok si Hukom Cooper nang may matitigas na mga hakbang. Ang kanyang kahanga-hangang presensya na hinubog ng mga taon sa hukuman, ngunit ngayong araw, may bahagyang ulap ng kalungkutan sa kanyang ekspresyon, isang hindi nakikitang bigat na nagpapabigat sa kanya. Nang makaupo na siya sa kanyang upuan, ang kanyang tingin ay napunta kay Adam at napansin niya ang kwintas. Sa sandaling iyon, tila huminto ang tibok ng puso ni Cindy. Ang imposibilidad ng sitwasyon ay bumalot sa kanya. Ang kwintas, kahawig na kahawig ng suot ni Raven noong araw na siya ay nawala, ay nakabitin sa leeg ni Adam. Sinikap niyang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nagbunyag ng kaguluhan sa kanyang kalooban. Habang nagsisimula ang tagausig sa kanyang pambungad na pahayag, natagpuan ni Cindy ang sarili na nakatutok sa kwintas. Ang mga alaala ng masiglang si Raven, ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg habang yakap ang mundong puno ng walang hanggang potensyal, ay muling bumalik ng malinaw at masakit. Habang ang boses ng tagausig ay nagiging malayo, si Cindy ay nakikipaglaban sa pagkahilo na nagbabanta sa kanya. Ang nakakatakot na imahe ng kwintas ay hinihila siya pababa sa malalim na balon ng mga alaala at pagsisisi. Habang mabilis na nag-iisip si Hukom Cindy Cooper, nagsimula niyang buuin ang mga dati ng nagkawatak-watak na impormasyon. Paano napunta kay Adam ang kwintas na iyon? Posible bang may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang anak na si Raven? Ang nakakatakot na posibilidad na ang lalaking ito ay maaaring responsable sa pagkuha sa kanyang anak ay nagpapagulo sa kanyang sikmura. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit tila napakakapal ng hangin. Parang lumiliit ang mga dingding ng hukuman, nagiging malabo ang kanyang paningin hanggang sa siya ay biglang bumagsak. Sa gitna ng mga sigawan at kaguluhan, nagkagulo ang hukuman habang ang mga abogado at mga gwardya ay nagmadali upang siya ay tulungan. Pinanood ni Adam, nakadilat ang mga mata na may halong kalituhan at pag-aalala. Kaagad na itinigil ang paglilitis at mabilis na dinala si Cindy sa ospital. Samantala, ibinalik si Adam sa kanyang selda, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng pangyayari. Para sa kanya, ang kwintas ay isang alaala ng pagkakaibigan, pinahahalagahan at iningatan, ngunit ngayoy nababalot ng mabigat at posibleng walang basehang mga akusasyon. Bumalik sa ospital, unti-unting nagkamalay si Cindy, maputla ang mukha, ang mga mata ay nagpapakita ng halo ng takot at pagkaunawa. Tiyak siya na ang kwintas ay susi sa pagtuklas ng katotohanang hinahanap niya sa loob ng mahigit isang dekada. Pinahihirapan siya ng mga pagdududa, tunay bang may sala si Adam? O ang kwintas ba ay tanda ng mas masalimuot at malalim na kwento? Ang investigasyon sa kwintas ay nagbigay ng malaking twist sa kaso. Itinalaga si Investigador Simon Reynolds, isang veteranong detektib ng pulisya na kilala sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagsisiyasat at walang kapagurang paghahanap ng katotohanan. Mayroon si Simon na likas na pangunawa
sa mga misteryong tila hindi maipaliwanag at naramdaman niyang may kakaiba sa kasong ito. Sinimulan niyang subaybayan ang kasaysayan ng kwintas. Ganap na kamalayan na ang tila walang kabuluhang bagay na ito ay maaring ang susi sa pag-uuntangle ng web ng mga lihim na matagal nang nakatago. Habang lumalalim ang pagsisiyasat ni Simon, lalo lamang naging misteryoso ang kaso. Ang kahalagahan ng kwintas ay higit pa sa pagiging isang simpleng alahas. Ito ay sumasagisag ng isang makabagbag damdaming koneksyon na nag-uugnay sa nagdadalamhating nakaraan ni Cindy at sa magulong kasalukuyan ni Adam. Sa buong proseso, si Cindy ay pinahihirapan ng sunod-sunod na mga tanong. Ano nga ba ang koneksyon ni Adam kay Raven? Magbibigay ba ng sagot ang investigasyong ito na desperado niyang hinahanap sa loob ng mahigit 10 taon? Ang opisina ni Simon Reynolds ay naging refleksyon ng kalaliman ng kaso, na puno ng mga papel at file. Bawat dokumento ay patunay ng kanyang dedikasyon mula noong bumagsak si Hukom Cindy sa loob ng hukuman. Ang kwintas, na ngayon ay nakasiguro sa isang evidence bag, ay nakalatag sa mesa ni Simon, kumikislap sa ilalim ng malamig na liwanag ng opisina. Tila ba nagdadala ng isang nakatagong kwento o malalim na nakabaong lihim. Si Simon, nakilala sa kanyang pagiging metikuloso, ay laging inuuna ang matibay na ebidensya kaysa haka-haka. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na bigyang pansin ang mga detalye na tila walang halaga dahil madalas dito nakatago ang susi sa katotohanan. Sinimulan niya ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pag-alam sa pinagmulan ng kwintas, nakipag-ugnayan sa mga alahero at sinuri ang mga lumang tala ng transaksyon. Matapos ang ilang araw ng walang kapagurang pag-iimbestiga, natuklasan niya ang isang mahalagang detalye. Ang kwintas ay isang custom-made na item na ginawa 12 taon na. Ang nakararaan, eksaktong tumutugma sa pagkawala ni Raven. Ito ay binili ng isang misteryosong lalaki na nagbayad ng cash at agad na naglaho ng walang iniwang bakas. Ang revelasyong ito ay lalong nagpaigting sa misteryo ng kaso. Alam ni Simon na ang mga kasagutan ay nakasalalay sa isang tao, kay Adam. Sa malamig na setting ng interrogation room, ang tensyon ay tila bumabalot sa hangin. Si Adam ay nakaupo sa tapat ni Simon, kalmado ang anyo, ngunit may bakas ng pagkapagod. Ang mga tao ng pagkabilanggo ay nag-iwan ng marka sa kanya, subalit patuloy siyang nagpahayag ng kanyang kawalang kasalanan. Ngayon, tila nasa bingit na siya ng pagbagsak. Determinado si Simon na tahakin ang pangunahing paksa. Inilapag niya ang evidence bag na naglalaman ng kwintas sa mesa at hinarap si Adam ng diretsyo. Adam, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, madiing sabi niya. Ang kwintas na ito ay kakaiba, espesyal na ginawa. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Ang tingin ni Adam ay lumipat mula sa kwintas, pabalik kay Simon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halong lungkot at paglaban. Isa itong regalo, mahinahong tugon niya. Mula sa mga kaibigan, iyan lang ang masasabi ko. Mga kaibigan, sino sila? Kailangan mo kaming tulungan, Adam. Kung talagang walang sala ang mga kaibigang ito tulad ng sinasabi mo, bakit kailangan itago? Pinilit ni Simon, matatag ang tono ngunit may bahid ng pasensya. Umiling si Adam, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Simon. Hindi ko pwedeng ibunyag ang kanilang mga pangalan. Wala silang kinalaman dito at wala rin akong kinalaman sa nangyari kay Raven. Sumpa ko. Bumuntong hininga ng mabigat si Simon. Nararamdaman ang tumitinding pagkabigo sa patuloy na pagtanggi ni Adam na magbigay ng anumang pangalan, na lalo pang nagpapatindi sa hinala. Nang makita niyang walang nangyayaring progreso, nagpasya siyang baguhin ang estratehiya. Bumalik siya sa kanyang opisina at muling sinaliksik ang nakaraan ni Adam. Sinuri niya ang mga lumang ulat ng mga nawawalang tao,
Hinahanap ang anumang ugnayan na maaaring magtali kay Adam o sa mga sinasabing kaibigan nito sa pagkawala ni Raven. Habang ang mga huling oras ng gabi ay nagiging mga gabing walang tulog, isang nakakakilabot na pattern ang lumitaw. Ilang mga hindi pa nalulutas na kaso ng mga kabataang babaeng nawawala sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari ay tila may kaugnayan kay Adam kahit na hindi direktang paraan. Sa hindi bababa sa 2 insidente, lumabas ang pangalan ni Adam sa mga pahayag ng mga saksi. Bukod dito, natuklasan ni Simon ang mga palatandaan ng katiwalian sa loob ng departamento ng pulisya. May mga nawawalang ulat at ang ilang mahahalagang dokumento ay tila binago o tuluyan ng binura na nagpapahiwatig ng sinadyang pagsisikap na baluktutin ang investigasyon at itago ang mga pangyayari noon. Nagsimulang mabuo ang ideya ng isang sabwatan na nagpapahiwatig na may mga makapangyarihang puwersa na nagtatangka upang manatiling nakatago ang katotohanan na si Adam ay maaaring isang pawn lamang sa isang mas malawak na plano. Desidido si Simon na hamunin ng sistema, nagpasya siyang harapin ang kanyang mga kasamahan. Ito ay nagbunga ng isang tensyonadong pag-uusap sa kanyang nakatataas na palihim na nagbabala sa kanya na huwag nang maghukay pa. Simon, sapat na ang pagiging komplikado ng kaso, babala ng kanyang nakatataas, isang patagong pagbabanta na ininterpretang tanda ni Simon na siya ay nagsisimulang makagalaw ng ilang napaka-impluensyang tao. Alam ni Simon ang panganib na kasama nito, ngunit mas determinado pa rin siyang tuklasin ang katotohanan, anuman ang maging kapalit. Lalong tumindi ang determinasyon ni Simon sa bawat clue na kanyang natutuklasan. Ang nakalilitong web na naguugnay sa kwintas sa mga dating pagkawala ay nagpapahiwatig na si Adam ay maaaring parehong pawn at hindi sinasadyang kasabwat sa isang mas malubhang plano. Nangako si Simon na ilalabas ang buong katotohanan tungkol sa sinapit ni Raven at palayain si Adam kung siya nga ay walang sala. Ang misyong ito ay nangangailangan ng lakas ng loob upang tingnan ang mga ebidensya ng malalim at maghanda na harapin hindi lamang ang mga kriminal, kundi pati na rin ang mga potensyal na tiwaling tauhan sa kanyang sariling hanay. Sa kanyang magulong opisina, hawak ni Simon ang kwintas. Tinititigan ito sa ilalim ng ilaw, kumbinsido na ang maliit na bagay na ito ang sentro ng mas malaking misteryo. Dinampot niya ang telepono at tinawagan ang isang dating kontak, isang eksperto na hindi maaabot ng impluensya ng kanyang mga posibleng tiwaling kasamahan. Determinado na maghukay pa ng mas malalim at alisin ang mga sapin-saping panlilinlang na nagtatakip sa katotohanan ng napakatagal. Habang naghahanda sa maaaring mangyari, naramdaman ni Simon ang bigat ng isang paparating na breakthrough, isang maaaring magpabago ng malaki sa buhay ng lahat ng kasangkot. Ang mga anino ng nakaraan ay malapit ng hilahin sa liwanag at handa na si Simon na hamunin ang sistema at isugal ang kanyang karera upang dalhin ang hustisya sa liwanag. Nakaupo sa gitna ng tambak na mga papel, ang lawak ng investigasyon ni Simon ay hindi inaasahang lumawak. Ang pagsisiyasat sa kwintas ay lumago, isiniwalat ang mga intrikasi na higit pa sa simpleng kaso ng pagkawala. Sa gitna ng kanyang mga natuklasan, lumitaw na parang multo mula sa mga dokumento ay isang misteryosong entidad na kilala lamang bilang ang Sentinels. Ang pagtuklas na ito ay nagmarka ng isang mahalagang pagliko sa kanyang misyon, nagpapahiwatig ng isang sabwatan na maaring mas malayo at mas malalim kaysa sa inaasahan ni Simon. Ang mga Sentinels na madalas na binabanggit sa mga tahimik na bulong ay naging kilalang pangalan na kumikislap sa ilalim ng mundo ng krimen bilang isang maingat na itinatagong lihim.
Agad na napagtanto ni Simon na ang grupong ito ay gumagalaw sa dilim gamit ang isang komplikado at di nakikitang network. Ang mga kasong tila walang kaugnayan noon ng mga pagkawala ay unti-unting bumubuo ng isang nakakakilabot at magkakaugnay na pattern ng pinaplanong krimen. Habang lalo niyang pinag-aaralan ang mga ebidensya, natuklasan ni Simon na hindi lamang mga pagkawala ang espesyalidad ng Sentinels. Nakabaon din ang kanilang mga impluensya sa mataas na antas ng mga negosyo at mga pangunahing personalidad ng gobyerno, kaya't halos hindi sila masaling. Muling binalikan ni Simon ang mga hindi nalutas na kaso at nagsimulang makita ang mga karaniwang estratehiya ng mga Sentinels. Ang mga individual ay nawawala ng hindi maipaliwanag at sinumang lumalapit sa katotohanan ay nakararanas ng panggigipit o mas masahol pa. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga informant at ilang malinis na kasamahan, nadiskubre ni Simon ang mga nakakagambalang kwento ng mga suhol at banta. Pati na rin ang mga pagkakataon ng pakikipagsabwatan ng pulisya upang protektahan ang mga operasyon ng Sentinels mula sa batas. Habang lalo siyang nasasadlak sa komplikado ng kaso ng mga Sentinels, napagtanto ni Simon na ang simulaing investigasyon sa pagkawala ay lumaki na sa isang masalimuot na pagsusuri ng isang malawak na network ng katiwalian na ngayon ay tila nagdadawit pa sa ilan sa kanyang mga kasamahan. Kilala ang panganib ng pagtataksil mula sa loob, kaya't pinili niyang maging lubhang maingat sa kanyang mga natuklasan, laging nag-iingat laban sa posibleng pagtagas ng impormasyon. Naging mas mabigat ang atmosfera sa kanyang departamento. Nagtrabaho si Simon ng mag-isa, sinusuri ang mga file at laging naghahanap ng mga palatandaan ng panlilinlang. Ang tiwala ay naging isang bihirang bagay at sa ilalim ng mga ganitong kalagayan nag-arrange siya ng pagpupulong sa isang pinagkakatiwalaang informant. Ang kontak na ito na malalim ang koneksyon sa kriminal na underworld ngunit maaasahan ay hindi konektado sa departamento ng pulisya. Nagkita sila sa isang abandonadong warehouse malayo sa surveillance at potensyal na espiya kung saan hinanap ni Simon ang mahahalagang impormasyon upang maituloy ang investigasyon. Ang informant, isang taong may mantsa sa kanyang nakaraan, ngunit kilala sa kanyang mapagkakatiwalaang impormasyon, ay dumating ng tama sa oras. Sinuri niya ang paligid na may mabusising mata, alam na alam ang mga panganib ng pakikipagkita sa isang opisyal ng batas. Mas malalim ang mga Sentinels kaysa sa iniisip mo, Simon, panimulan niya. Sinindihan ang sigarilyo gamit ang nanginginig na kamay. Pati ang iyong mga kasamahan ay na-infiltrate na nila. Bagaman inaasahan na ni Simon ang panloob na katiwalian, umaasa siya ng mas konkretong impormasyon. Kailangan ko ng konkretong ebidensya sino ang namumuno sa Sentinels at paano sila kumikilos. Tanong niya ng madiin. Habang dahan-dahang hinihit-hit ang sigarilyo, tiningnan ng informant si Simon ng diretso sa mata. May isang pangalan na dapat mong tandaan, Ryan Johnson. Siya ang nasa itaas at may direktang koneksyon siya kay Raven, ang anak ng hukom, aniya. Dumilim ang ekspresyon ni Simon. Ano ang ibig mong sabihin na direktang koneksyon? Buhay pa ba si Raven? Tumango ang informant ng malungkot. Oo, buhay siya at kasama siya ni Ryan. Pero ang eksaktong dahilan kung paano o bakit siya konektado kay Ryan, hindi ko masasabi. Ang alam ko lang si Ryan Johnson ay isang mapanganib na tao at si Raven ay nasasangkot sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng kaso ng nawawalang tao. Ang revelasyong ito ay yumanig kay Simon, hindi lamang nagbigay ng bagong direksyon sa kaso, kundi muling binuhay ang nakakapasong posibilidad na maaaring buhay pa si Raven na kulong sa mga pakana ng isang lihim at mapanganib na imperyo ng krimen. Ang bagong impormasyon tungkol sa kalagayan ni Raven ay radikal na nagbago sa estratehiya ni Simon sa kaso.
Hindi na siya basta-basta biktima. Isa siyang mahalagang tauhan sa isang komplikadong network na may kinalaman sa mga laro ng kapangyarihan at manipulasyon na pinamumunuan ng mga mapanganib na tao tulad ni Ryan Johnson. Samantala, ang kalagayan ni Adam ay nagmistulang resulta lamang ng pagiging nasa maling lugar sa maling oras, dala ng mga maling paratang, ngunit may hawak na mahahalagang sikreto para mailantad ang kabuuan ng sabwatan. Sa ganitong pananaw, bumalik si Simon sa kanyang opisina. Ang kanyang isipan ay puno ng mga estratehiya at pagbabago sa mga datos na kanyang nakalap. Napagtanto niya ang kritikal na pangangailangan ng pagpapalantad kay Ryan Johnson at pag-unawa sa papel ni Raven sa lahat ng ito. Ang kanyang misyon upang kalasin ang web ng Sentinels at linisin ang pangalan ni Adam ay nangangailangan ng maingat na paglalayag sa isang landas na puno ng mga mapanlinlang na alyansa at mga kaaway na nagkukubli bilang mga kaibigan. Habang papalapit ang investigasyon sa rurok nito, ang mga linggo ng masusing paghahanap at pag-navigate sa mga mapanganib na alyansa ay nagtapos sa pagkilala kay Ryan Johnson sa isang liblib na lugar. Ang operasyon upang hulihin siya ay maingat na pinlano upang maiwasan ang anumang posibleng pagtagas ng impormasyon na makakapahamak sa misyon. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, si Simon at ang kanyang piling pangkat ay lumapit sa lihim na tirahan ni Ryan, isang malaking bahay na nakatago sa likod ng makakapal na puno na nagsilbing likas na taguan. Ang pagsalakay ay naganap ng mabilis at epektibo. Pumasok ang mga opisyal sa mga pintuan at mabilis na nilibot ang mga madidilim na pasilyo. Naabutan nila si Ryan sa sala. Siya ay nagulat at hindi nanlaban. Ngunit habang inaasahan ni Simon ang darating na interogasyon at umaasa ng mga sagot, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa isang kwarto sa loob ng bahay, natagpuan nila si Raven. Hindi lamang siya buhay, kundi tila kalmado sa gitna ng kaguluhan na nagpapahiwatig na inaasahan niya ang kanilang pagdating. Ang kanyang kilos ay hindi tulad ng isang bihag o taong nasa panganib. Sa halip, siya ay tila handa, marahil ay nakaposisyon pa para sa mga kaganapan habang naglalaro ang mga ito na nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa isang kaso na dati nang masalimuot. Ang pagtuklas kay Raven na tila hindi isang biktima kundi isang kalahok ay nagbigay ng bagong misteryo sa kaso. Ano ang papel niya sa Sentinels at paano siya naging bahagi ng isang komplikadong plano? Habang inihahanda ni Simon ang kanyang sarili para sa mga susunod na hakbang, alam niyang kailangan niyang harapin ang higit pa sa mga kriminal. Haharapin niya ang masalimuot na ugnayan ng katotohanan at panlilinlang, na ngayoy higit pang lumalim kaysa sa kanyang inasahan. Simon ay hindi makapagsalita. Naroon sa harap niya si Raven, ang umano'y dinukot na anak ni Judge Cindy Cooper na inakala ng lahat na naglaho na. Namumuhay sa ilalim ng isang pekeng pangalan kasama si Ryan Johnson, si Raven ay kusang nagpunta sa himpilan ng pulisya, walang bahid ng takot o pagsisisi. Sa panahon ng kanyang interogasyon, sinimulan niyang ibunyag ang katotohanan. Pagod na sa mahigpit na pagbabantay at walang katapusang mga kritisismo ng kanyang ina sa kanyang mga desisyon, pinili ni Raven na tumakas mula sa kanyang buhay. Ang kanyang kasintahan noon na si Ryan Johnson ang nagsilbing paraan para makatakas at magsimula ng bagong buhay. Maingat nilang pinlano ang peking pagdukot ng magkasama. Ang kuwintas na kinilala ni Cindy sa hukuman ay hindi isang palatandaan ng krimen, kundi bahagi ng isang masalimuot na panlilinlang na kontrolado ni Raven. Habang isinasalaysay ni Raven ang kanyang kwento, natuklasan ni Simon na ang kilalang Sentinels na organisasyon
na sinisisi para sa maraming pagkawala at kinatatakutan ng marami ay isa lamang alamat. Ito ay likha ng mga tiwaling pulis na gumamit ng kwento upang pagtakpan ang kanilang mga pagkukulang at itago ang kanilang mga masamang gawain. Dahil walang tunay na kalaban, ang mga tiwaling opisyal na ito ay kumikilos ng walang pagpipigil, nagpapalaganap ng takot at inililihis ang atensyon mula sa kanilang mga kasalanan. Si Adam, na matibay na iginiit ang kanyang pagiging inosente, ay lumabas na isa lamang biktima sa masalimuot na plano. Alam niya ang kalagayan ni Raven mula pa noong una, ngunit piniling manahimik upang protektahan si Raven at Ryan, kahit na ang kapalit ay ang maling pagkakakulong para sa mga krimeng hindi niya ginawa. Ang kanyang katapatan ay kahanga-hanga, subalit halos ikinapahamak na niya ang kanyang buhay. Sa harap ng katotohanang inilantad, nakaramdam si Simon ng magkahalong ginhawa at pagkainis. Naalis niya ang komplikadong lambat ng palilinlang at natuklasan ang malalim na katiwalian. Gayunpaman, hinarap siya ng mapait na katotohanan na pinili ni Raven ang kanyang landas, hindi alintana ang epekto nito sa mga taong kanyang iniwan. Ang revelasyong ito ay nagpagulat sa kapulisan at sa pamilya ni Cindy na nagbigay ng kinakailangang kasagutan sa isang kwento ng lihim at panlilinlang. Ang balitang buhay pa si Raven ay mabilis na kumalat, nagdulot ng pagkabigla sa hukuman, sa media at higit sa lahat sa puso ni Judge Cindy Cooper. Para kay Cindy, ang unang bugso ng ginhawa ay agad na palitan ng magulong damdamin, galit, lungkot, pagsisisi at isang munting sinag ng pag-asa. Ang kanyang anak na matagal nang inakala niyang nawala ay buhay nga. Subalit ang mga kalagayan ng kanyang pagbabalik ay masakit at komplikado para kay Cindy na madaling tanggapin. Napilitang harapin ang kanyang anak, nagtungo si Cindy sa lugar kung saan nakakulong si Raven para sa investigasyon. Mahaba ang biyahe at ang gulo ng mga isiping kasama nito ay lalo pang nagpapahirap. Palaging naging mapagbantay na ina si Cindy, marahil labis na, ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang sobrang pagprotekta ay magtutulak kay Raven na mamuhay sa kasinungalingan at pag-iwas. Wala kang ideya sa hirap na naranasan ko, iniisip na patay ka o nasa panganib. Pagtatapat ni Cindy, ang kanyang tinig ay bumigay sa mga luha na kanyang pinipigilan. At si Adam, maling hinusgahan ko ang isang inosenteng tao. Hinatulan ko siya ng hindi tunay na nakikinig, ng hindi sinusubukang unawain. Lumapit si Raven, marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Alam ko na walang anumang masasabi ko ngayon ang makakapagbura ng nakaraan, ngunit kumilos ako dahil sa pagmamahal, dahil sa desperadong pagnanais na magkaroon ng kalayaan. Taos-puso akong nagsisisi sa sakit na aking naidulot. Habang tinititigan ni Cindy ang kanyang anak, nakita niya hindi lamang ang kanyang sariling mga pagkakamali na nasasalamin, kundi pati na rin ang kanyang pinakamalalim na pag-asa. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting nawawala. Pinalitan ng masakit na pagtanggap na sila parehong biktima ng kanilang sariling mga desisyon. Nagyakap silang mahigpit, isang malalim na muling pagkikita na may bigat ng mga taong nagdaan sa pagkakawalay, hindi pagkakaintindihan at kalungkutan. Bagaman si Cindy ay nabibigatan pa rin ng kanyang mga emosyon, naunawaan niya na ang tunay na pagkakasundo ay mangangailangan ng panahon, ngunit ang sandaling ito ay tanda ng isang simula. Sa unang pagkakataon, nagkasama sila hindi bilang hukom at nasasakdal, kundi bilang dalawang babaeng nagsisikap maghilom ng sugat ng nakaraan. Umalis si Cindy sa silid na may bagong determinasyon na itama ang kanyang mga pagkakamali at ipaglaban ang pagpapawalang sala ni Adam.
Alam niyang mahaba pa ang daan upang maresolba ang mga komplikasyon, ngunit handa na siyang harapin ang mga bunga ng kanyang mga kilos at ayusin ang kanyang relasyon kay Raven. Ang paglalakbay patungo sa kapatawaran at pagtubos ay nagsisimula pa lamang, at determinado si Cindy na tahakin ang landas na ito anuman ang mga pagsubok. Muling bumalik ang ingay sa hukuman, ngunit ang kapaligiran ay nagbago na. Ang kaso laban kay Adam Parker na dating balot ng pagdududa at hinala, ngayon ay kumikislap ng mga posibilidad ng katarungan salamat sa masugid na investigasyon ni Simon Reynolds at sa tapat na pagsisiwalat ni Raven. Muling itinuloy ang paglilitis, dala ang pangako na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Pinanood ni Simon ang mga nagaganap na may matinding interes. Batid ang mga mahahalagang pagbabagong nagaganap. Nakaramdam si Simon ng malalim na kasiyahan na may kasamang ginhawa. Matapos ang walang humpay na paghahanap, sa wakas ay kinikilala na ang katotohanang kanyang hinangad. Ang naipong ebidensya, kabilang ang mga pahayag ng mga saksi, mahahalagang dokumento at mga detalye tungkol sa mapanlinlang na Sentinels na organisasyon, ay ngayon inilalatag sa harap ng hukuman na mabisang kinukwestiyon ang unang hatol kay Adam. Maayos na ipinresenta ng abogado ng depensa ang bagong datos, tinutukoy ang mga pagkakamali at manipulasyon sa prosesong panghukuman na di makatarungang nagparusa kay Adam. Si Cindy Cooper na noon ay namahala sa unang paglilitis kay Adam, ngayon ay nakaupo sa hanay ng mga tagapanood, hindi bilang hukom kundi bilang isang ina, isang tagamasid at higit sa lahat, bilang isang taong nagsusumika para sa pagtubos. Ang bagong posisyong ito para sa kanya ay may dalang matinding obligasyon. Habang inaasahan ang kanyang pagkakataon na makapag-ambag, naramdaman niya ang bigat ng kahalagahan ng kanyang mga susunod na salita. Nang siya ay tinawag, lumapit si Cindy sa witness stand at ang kanyang paggalaw ay nagdala ng malalim na katahimikan sa hukuman. Tanda ng isang mahalagang sandali na paparating. Itinapat niya ang kanyang tingin kay Adam at sa hukom at malalim na huminga bago magsimula. Your Honor, mga iginagalang na miyembro ng hukuman at lahat ng naririto, simula niya, ang kanyang tinig ay matatag, ngunit puno ng damdamin. Ngayon ako ay naririto hindi lamang bilang saksi sa mga pagkukulang ng ating sistema ng hustisya, kundi bilang isang taong bulag sa katotohanan. Inamin niya ang kanyang pagkukulang sa pagbabaliwala sa mga pahayag ni Adam nang hindi lubusang iniimbestigahan at kinilala ang kanyang personal na pagkiling na nag-ulap sa kanyang paghatol na humadlang sa patas na pagsunod sa hustisya. Detalyado niyang ipinaliwanag ang hindi tamang impluensya at presyur na ipinatao ni Raven sa kanyang anak at ang mga kaguluhang idinulot nito. Si Adam Parker ay inosente, madiin niyang sinabi, bahagyang humina ang boses. Ako ay may bahagi sa mga pangyayaring nagpatali sa kanya. Nais kong humingi ng kapatawaran mula sa kanya, sa hukuman at sa lahat ng naapektuhan ng mahabang panahon ng kawalang katarungan. Nanatiling tahimik ang hukuman habang bumalik si Cindy sa kanyang upuan, isang bihirang tanawin, ang isang kagalang-galang na figura na hayagang kinikilala ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang pag-amin ay kitang-kitang nakapagpabago ng damdamin ng mga naroroon. Si Adam, na nasa bangko ng nasasakdal, ay mukhang emosyonal ngunit kalmado, na naginhawaan sa wakas na kinikilala na ang kanyang katotohanan. Kasunod ng makapangyarihang bagong ebidensya at taos-pusong pag-amin ni Cindy, mabilis na tinapos ng hukom ang kaso. Si Adam Parker ay pinalaya at ang lahat ng paratang laban sa kanya ay ibinasura.
Nagkaroon ng mga bulungan at banayad na palakpakan sa hukuman habang si Adam ay malalim na huminga. Nararamdaman ang pag-aalis ng bigat ng mahabang kawalang katarungan. Sa labas ng hukuman, nagbunga rin ang pagsusumikap ni Simon, ang mga tiwaling gawain sa loob ng sistemang pangkapulisan na nagbigay daan sa Sentinels na kwento upang bigyang katwiran ang mga maling gawain ay isa-isang tinatanggal. Nagsimula ang mga internal na investigasyon at ang mga tiwaling opisyal ay natukoy at pinapanagot. Si Simon na isinugal ang marami upang mailantad ang katotohanan ay tumanggap ng papuri mula sa publiko para sa kanyang determinasyon at katapatan na nagpapatunay na ang integridad ay umiiral pa rin sa hanay ng pulisya. Matapos ang sesyon, naglapit si Adam at Cindy sa isa't isa. Ang kanilang tahimik na palitan ng tingin na puno ng pagkilala sa mga nakaraang pagkakamali at isang tahimik na pangako na kalimutan ang mga hinanakit ay nagsalita ng marami. Kasama si Simon, lumabas sila sa sariwang hangin. Ang bigat ng katotohanan ay naalis na nagdadala ng isang tahimik na kapayapaan. Bagaman, marami pa ang kailangang ayusin at maraming hakbang ang naghihintay sa landas ng hustisya, ang mahalagang hakbang na ito patungo sa pagtutuwid ay nagtakda ng entablado para sa karagdagang paghilom. Para kay Cindy, ito ay nagmarka ng simula ng mahabang paglalakbay patungo sa kapatawaran, hindi lamang kay Adam at Raven, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Si Simon, na maingat na nagmamasid sa mga nangyayari, ay nakaramdam ng kasiyahan sa mga resulta. Bagaman kinikilala niya na patuloy pa rin ang laban para sa hustisya, sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng aliw sa kaalaman na nagampanan niya ang kanyang bahagi sa pagtutuwid ng isang mali na malalim na nakaapekto sa marami. Ang malambot na liwanag ng hapon ay bumalot sa bahay kung saan nagtipon sina Cindy, Raven at Ryan. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na ang pamilya ay buo, pinagsama-sama sa ilalim ng di pangkaraniwang mga kalagayan. Ang hirap at sakit ng nakaraang mga araw ay nagsimulang lumambot patungo sa isang maingat na kapayapaan habang ang bawat isa ay nagsusumikap na maghanap ng kanilang lugar sa mga labi ng kanilang pinagsasaluhang kasaysayan. Habang pinagmamasdan si Raven, na ngayon ay kasama si Ryan, nakakuha si Cindy ng bagong pangunawa. Nakita niya ang isang babaeng nagpumilit para sa kanyang kalayaan at pagmamahal sa kabila ng mga bunga ng kanyang mga desisyon. Nabatid ni Cindy na ang mga aksyon ni Raven ay hindi lamang mga kilos ng pagsuway o pagwawalang bahala sa mga patakaran, kundi nagmula sa isang malalim na pagnanais na makawala sa mga limitasyong hindi sinasadyang ipinataw ni Cindy. Habang nagtipon sa paligid ng mesa, sina Cindy, Raven at Ryan ay nag-usap tungkol sa daan pasulong. Marami ang kailangang ayusin at maraming mga pag-uusap ang naghihintay, ngunit ang mahalaga, handa silang magsikap. Si Raven, na may mahinang ngiti, ay hinawakan ng kamay ni Ryan. Isang kilos na ngayon ay nakikita ni Cindy hindi bilang isang pagsuway sa kanyang autoridad, kundi bilang isang patunay sa matibay na pagmamahal na nagpalakas kay Raven sa kabila ng mga mahihirap na taon ng paghihirap at pagdududa. Alam kong hindi magiging madali, marahang sabi ni Cindy, na bumasag sa katahimikan, ngunit gusto kong subukan. Gusto kong maging nandyan para sa inyo, suportahan kayo at tanggapin ang aking apo ng buong puso. Si Raven na antig ay hinigpitan ng kapit sa kamay ng kanyang ina na nakangiti ng maligaya. Salamat, Mama. Iyon ay napakahalaga para sa amin. Marami kaming hinarap na mahihirap na pagpili, ngunit handa kaming magsimula muli magkasama. Ryan, na naging sentro ng maraming alitan sa pagitan ni na Raven at Cindy, ay tumingin sa tagapamagitan ng may paggalang at sinseridad.
Palagi kong inuuna ang kapakanan ni Raven, Mrs. Cindy. Hindi ko intensyong ilayo siya mula sa inyo. Ngayon ang tanging nais ko ay makausad tayo bilang isang pamilya. Isantabi ang mga hindi pagkakaintindihan ng nakaraan. Tumango si Cindy, nakaramdam ng ginhawa na hindi niya inaasahan. Bagaman ang pagtanggap ay isang maliit na hakbang, para kay Cindy, ito ay nagsilbing daan tungo sa pagpapatawad at muling pagbuhay sa pagmamahal na natabunan ng mga taon ng takot at pagmamalaki. Sa nalalapit na pagdating ng anak ni na Raven, isang damdamin ng muling pagsilang ang bumalot sa kapaligiran. Nagpasya silang bumalik sa lungsod kung saan nagsimula ang kanilang kwento, handang harapin ang hinaharap habang isinasaisip ang kasalukuyan at ang mga aral mula sa kanilang nakaraan. Ang dating tahanan ni Cindy ay nakatakdang isaayos, hindi lamang ang istruktura kundi pati na rin ang diwa nito, upang maging isang tahanang handang tanggapin ang mga pagbabagong hatid ng panahon. Bagaman wala si Adam sa pagtitipong ito, nanatili siyang mahalagang bahagi ng bagong kabanata. Matapos lumipat sa isang tahimik na lugar malayo sa dating kaguluhan, patuloy pa rin ang kanyang komunikasyon kina Raven at Ryan. Pinatatatag ang mga ugnayan ng pagkakaibigan na tumagal sa kabila ng mga pagsubok, na tabunan lamang ng pansamantala ng mga hidwaan ng nakaraan. Habang ang paglubog ng araw ay nagdudulot ng gintong sinag sa lungsod, nakatayo sina Cindy, Raven at Ryan na nagmamasid sa tanawin. Bawat isa ay malalim na nag-iisip, ngunit pinagbubuklod ng isang pinagsasaluhang hibla ng pag-asa. Hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang hinaharap ay kanila upang hubugin, at determinadong punuan ito ng mga bagong alaala, mga bagong ngiti, at higit sa lahat, ang kapayapaang matagal na nilang hinahanap. Para kina Cindy, Raven at Ryan, ang sandaling ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong paglalakbay. Ang mga peklat ng kanilang nakaraan ay nananatili, subalit nagsisilbi na lamang itong paalala ng lakas na kanilang natamo. Handang-handa na silang bumuo ng isang buhay, kung saan ang mga kamalian ng nakaraan ay magsisilbing mga aral lamang sa mga landas na iiwasan. Sa pag-aabang sa mga hamon at saya na hatid ng bagong sanggol, alam nilang kaya nilang lagpasan ang anumang balakid basta't magkasama sila. Habang ang kadiliman ay bumalot sa lungsod at ang mga bituin ay nagningning sa kalangitan, isang payapang katiyakan ang pumuno sa kanilang mga puso. Nasa tamang lugar na sila, magkasama at handa na upang magsimula muli. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga kwento na katulad nito. Huwag din kalimutang i-like at mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwento. Kita-kita tayo sa susunod na video.